Sige, 15 piso lang. Ingat. Dalaga? Bakit may dala ka agad na baril at espada? Wala ka bang galang? General, ako si Shentao, gobernador ng Ahila City. Pasensya na, hindi marunong ang alalay ko. Sana wag nyo na lang pansinin. Ngayon, pumunta ako rito para hilingin na lumabas kayo sa pagkukubli. Kamakailan, isang bagong internasyonal na kapangyarihan, ang Anino Corporation, ay naging sobrang mapangahas. Sunod-sunod nilang inatake ang 10 malalaking grupo ng Maharlika. Maraming industriya ang paralisado, kaya nakikiusap kami, General, na ibalik ang karangalan ng Maharlika. Ilang taon na akong nagretiro. Wala na akong pakialam sa negosyo. Ngayon gusto ko lang makasama ang bunsong anak ko at mamuhay ng normal. Umuwi na lang kayo. General? Gobernador, ano na ang gagawin natin? Sheng. Maandito ka na pala. Kayo po ba ang inang nag-ampon ni Sheng Sheng? Sino kayo? Kami ang tunay na magulang ni Sheng Sheng. Nung bata siya, nawala siya. Ilang taon namin siyang hinanap. Siguro ang Diyos naawa sa aming mag-asawa, kaya ngayong araw, natagpuan namin ang aming tunay na anak. Salamat sa pag-aalaga sa aming anak. Siya rin ang anak ko. Mahal ko siya, dapat lang. Ito, ang aming DNA test. Ngayong araw, gusto ko siyang iuwi para makilala ang pamilya. Kung gayon, ano ang gusto mong kapalit? Sabihin mo lang, ibibigay namin. Hindi para sa mga yon. Sa mga taong ito, itinuring ko si Sheng Sheng na para bang tunay kong anak. Kung gusto ninyo siyang ibalik, depende yun sa kung gusto niya. Kung ayaw niya, walang sino man ang pwedeng pumilit sa kanya. Kahit na napakabuti ninyo sa akin at pati sina ate at kuya, napakabuti ninyong lahat. Sa puso ko, gusto ko pa ring makilala ang aking tunay na magulang. Gusto ko ring maranasan ang pagmamahal ng kadugo. Kung ano yon. Kahit pumayag si Sheng Sheng na sumama sa inyo, pero kung kayo magpapahirap sa kanya kahit kaunti, hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang mag-alala, si Sheng Sheng ang aming tunay na anak. Siguradong aalagaan namin siyang mabuti. At saka, mahina ang puso ni Sheng Sheng. Kailangan niyang uminom ng gamot at magpa-check up ng regular. Bilang magulang dapat kayong maging maingat. Lakad. Nanay, kaarawan ngayon ni Bunso. Ako at si Xiaoyan, bumalik kami para sa kanyang kaarawan. Nasaan si Bunso? Si bunso mo. Nahanap na ang tunay niyang mga magulang. Ano? Reyes family ng Silangan City. Isang maliit na pamilya lang. Paano makakasabay sa pinakamayamang pamilya ng Maharlika at sa titulong kapatid ng general? Bumili pa ako ng espesyal para kay bunso ng alamat ng bituin at buwan, tanging-tangi sa mundo. Pero hindi ko inaasahan na hindi ko siya makikita. Makasama niya ang kanyang tunay na mga magulang. Dapat tayong matuwa para sa kanya. Tama nga pala nanay, kamakailan may masamang puwersa sa labas. Anino Corporation, tinatakot nito ang lahat ng bansa. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo para alisin ang masamang puwersang ito. Ngayon, bumalik na si Seng Seng sa Reyes family. Wala na akong alalahanin. Ako mismo ang haharap sa Anino Corporation. Ayaw ko.
Jin-er, okay ka lang? Bilisan, bigyan ng dugo si Jin-er. Ginoo at ginang, 2 beses pa ng malalaking dosis ng stem cell at gagaling na ang sakit ng binibini. Talaga, doktor, napakagaling. Aking mahal na anak, hindi na kailangang magdusa ng ganito. Napakagaling. Sa wakas magiging malusog na ako. Ibig sabihin, ang aming pamilya Reyes ang kasal sa gobernador family ng Silangan City ay maaaring magpatuloy ng maayos. Naytay, bakit niyo ako ginaganito? Ako ang tunay ninyong anak. Kung hindi lang si Jean ay nagkasakit ng malubhang aplastic anemia, kailangan ng bone marrow at stem cells mo. Akala mo ba ay isasama namin itong babaeng probinsyana pabalik? Ang buhay mo ang ipagpapalit sa buhay ni Jin. Karangalan mo yan. Bakit hindi ikaw ang nagkasakit nito? Naytay. May sakit ako sa puso. Hindi na pwedeng kumuha pa. Mamamatay na talaga ako. Mahal kong ate, dito ka na lang. Maging gamot ka na lang para sa akin. Okay ka lang ba, Jin? Umalis ka na. Bantayan niyo siya. Bago makuha ang huling 2 stem cells, huwag hayaang mamatay siya. Nanay? Nanay, ano nangyari sa'yo? Kamakailan, hindi ko alam kung bakit, laging nag-aalala kay Sheng. Simula nang bumalik siya sa pamilyang Reyes, hindi na siya nakipag-ugnayan sa akin. Sa loob ng 3 buwan na ito, hindi ko alam kung sa pamilyang Reyes kumusta siya. Oo nga, hindi rin nagparamdam ang bunso natin. Hindi ito tama. Kailangan kong pumunta sa pamilyang Reyes para tingnan. Sasama ako. Ako na lang ang pupunta. Ang mga bagay dito, kailangan pa kayong 2 para tapusin. Sino po ang ikakasal ngayon sa pamilyang Reyes? Siyempre ang aming binibini. Ang aming binibini ay ikinasal sa pamilyang gobernador. Ang laking balita yan, hindi mo alam? Xiao yan, ngayon ang kasal ng inyong bunso. Maghanda ng malaking regalo. Gusto kong ang anak ni Qin Peifang ay ikasal ng marangya. Ngayong araw ay ikakasal ang alaga ng gobernador at ng general. Anong sabi mo? Nasa Silangan City na ang general. Sa nakaraang 3 buwan, dahil sa general, maraming industriya sa Maharlika ang nailigtas. Ngayong ikakasal ang kanyang alaga, dapat akong pumunta at magbigay ng mamahaling regalo. Maghahanda na ako. Dito siguro gaganapin ang kasal sa hotel na ito. Magandang araw po. Ang subscriber na yung tinatawagan ay hindi pa maabot. Hindi maabot ang bata sa telepono, hindi rin siya nagre-reply sa mensahe. Ano ba itong nangyayari? Aking pinakamamahal na anak na babae, siya ang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Pagkalipas ng ilang panahon, magiging malusog ka na. Kumusta? Ano? Sabi mo dadalo ang general sa kasal? Sige. Sabi ng pamangkin kong si Long Reyes, mamaya daw dadalo ang general sa kasal. Ano, ang general? Siya ang panauhing pandangal ng hari. Bakit bigla siyang dadalo sa kasal ng ating Jin? Ang general ay tiyak na dahil kay Long Reyes, kaya siya dumalo. Si Long ay naging espesyal na sundalo nitong mga nakaraang taon. Isa na siya sa 4 na general. Kung ang pamilya Reyes ay magkakaroon ng pabor ng general, ang pagiging kabilang sa mga pamilyang Silangan City ay hindi na malayo. Ngayong dagdagan ang pagkuha ng dugo mula sa batang iyon at ibigay kay Jin. Siguraduhin na si Jin ay makakatagal hanggang matapos ang kasal.
Huwag hayaang mapahiya ang pamilya Reyes sa harap ng general. Opo, senyor. Boses yon ni Sheng. Pakiusap, pumasok na ang bagong kasal. Mukhang si Sheng Sheng ay pumunta na sa pangunahing bulwagan. Bakit ang nagkasakit ay hindi ang babaeng hamak? Ang ating mahal na anak na babae ay nagtitiis ng napakaraming sakit. Maghanda na kayong lahat. Pumunta tayo sa pangunahing bulwagan upang salubungin ang general. Hindi ako maaring mamatay. Meron pa akong nanay, si ate at si kuya. Hahanapin ko sila. Ang pagsasama ng pamilyang Reyes at pamilyang gobernador ay isang malakas na alyansa. Ang anak ng gobernador ay talagang pogi. Ngunit ang anak na babae ng pamilyang Reyes ay medyo mahina ang katawan. Dahil mahina ang katawan ng anak na babae ng pamilyang Reyes, kaya sobrang iniingatan ng pamilyang Reyes si Sheng Sheng, itong anak na babae. Ang dekorasyon ng kasal ngayon ay lahat ginawa ng pamilyang Reyes. Hindi bababa sa 100 milyon. 100 milyon pataas. Ang pamilyang Reyes ay talagang itong anak na babae ay inaalagaan ng husto. Mukhang ang pamilyang Reyes kay Sheng Sheng ay napakabuti. Kaya ako ay payapa na. Sheng Sheng, ngayon gagawin ka ni nanay na sa mundong ito ang pinakamasayang nobya. Nanay, Gino, masama nawawala si Miss Qin Sheng Sheng. Ano, paano ninyo siya binantayan? Hanapin agad, kung hindi ninyo siya mahanap, lahat kayo lumayas. Ano ang nangyari? Tumakas ang babaeng iyon. Ang mga tauhan, anong ginawa nila? Kung masira ang kasal ni Jin at masaktan ang general, puputol-putulin ko sila. Ang babaeng ito naglakas loob siyang tumakas. Dapat siyang hulihin at ibalik. Paano si Jin kung tumakas siya? Magiging malusog na ako. Hindi siya dapat mawala. Ayoko nang maranasan ang mga araw na puno ng sakit. Jin, saan ka pupunta? Sheng Sheng, saan ka pupunta? nanay. Siguradong si Sheng Sheng ay babalik sa inyo. Guro, buksan mo ang pinto. Ang kasal ni Bunso ay magsisimula na. Ate, saan ka pupunta? Manong, bilisan mo magmaneho. Ate, bakit ka tumakbo? Sabi ng doktor, kung kukunin muli ang iyong stem cell, gagaling na ako. Bakit ka pa tumakbo? At alam mo ba ngayon ang general ay dadalo rin sa kasal ko? Gusto mo ba akong sirain? Bunso, may sakit ako sa puso. Hindi na pwedeng kumuha ng stem cell, mamamatay talaga ako. Hindi pwedeng mamatay si ate. Kung mamamatay si ate, ano na ang gagawin ko, si Bunso?
Dahil si ate ay sumuway at tumakbo, kaya ako si Bunso. Kailangan kitang itago sa harap mismo ng aking mga mata. Nanay, sagipin mo ako! Bilisan ninyong itali siya. Giner, saan ka nagpunta? Ayos ka lang ba? Nanay, malapit na magsimula ang kasal. Tawagan mo si tatay na umuwi na. Yung babaeng yon, nakita ko na. Hindi siya makakatakas. Ang general ay para sa anak na babae ng pamilya Reyes, nagdala ng regalo. Sheng, ito ang inihanda ni nanay para sa'yo, na dowry na bilyones. Sana magustuhan mo. Itong kahon. Itong kahon. Isang mamahaling villa sa Kyoto, isang mansyon sa Upper Lace Purple Zen. 10 mamahaling sasakyan, mga bahagi sa 10 korporasyon at 10 kahon ng alahas. Nais naming ang bagong kasal ay maging perpekto. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Reyes ay kakilala ng general. Narinig ko ang mga regalong ito ay nagkakahalaga ng bilyon. Narinig ko may pamangkin ng Reyes na nagtatrabaho para sa general. Tiyak na pinapaboran siya ng general. Ang general, kahit ang hari ay nahihirapang anyayahan siya. Ang munting gobernador ay mapalad na mapangasawa ang anak kong si Qin Peifang. Iyon ay kanilang karangalan. Ang aking Sheng ay nararapat sa lahat ng pinakamaganda sa mundo. Ate, kuya, maaring hindi na kita makita muli. Yung ligaw na batang babae na asikaso na ba? Huwag kang mag-alala, tay. Nasa ilalim mismo ng ating mga mata siya. Hindi siya makakatakas. Kung hahayaan natin ang bastos na yon, nasirain ang kasal mo at masaktan ang general, malala ang magiging resulta. Sumpa na ang oras pakiusap sa bagong kasal na umakyat sa entablado. Bakit ang galing ng lalaking ikakasal ang belo ng nobya? Siya. Hindi siya si Sheng. May isa pa palang anak na babae ang pamilya Reyes. Sheng, nasaan siya? Sheng. Sheng. Wala si Sheng dito. Saan napunta si Sheng? Sunod, simula na ang kasal. Sandali lang. Ano bang problema ng taong ito? Hindi ko alam. Bakit ka nandito? Tatanungin kita. Nasaan si Sheng? Hindi ba yan ang inaamahan ng batang yon? Paano siya napunta rito? Masama ang pakiramdam ni Sheng ngayon. Wala siya rito. Ano ang nangyari kay Sheng? Alagaan siya ng doktor. Wala namang malubhang problema. Ikaw naman. Ngayon ay ang aking mahal na anak na babae ang araw ng kasal. Ang mga bisita ay mayayaman at makapangyarihan. Kung maantala ang magandang oras, kaya mo bang panagutan? Mga tao, Sino ang maglalakas loob na galawin ako? Si Sheng ba ay may problema sa puso na bumalik? Hayaan mo akong puntahan siya. Ang sarili naming anak na babae ay hindi na kailangan ng isang tagalabas na mag-alala rito. Umalis ka na. Tagalabas? Si Sheng ay ako mismo ang nagpalaki sa kanya. Ano ngayon? siya ngayon ay anak ng pamilya Reyes. May dugo ng pamilya Reyes siya. Ano, ang pamilya Reyes ay may isa pang anak na babae? Dati nabalitaan ko na ang pamilya Reyes ay nawalan ng isang anak na babae. Ito ay natagpuan na.
Kaya ang pamilya Reyes ay may 2 anak na babae. Itong isa ay malamang na kapatid na babae ni Sheng Sheng. Kung talagang maantala ko ang kasal na ito, tiyak na sisihin ako ni Sheng Sheng. Ang kalagayan niya sa pamilya Reyes ay magiging mahirap. Sige. Hintayin ko matapos ang kasal. Ngayon, kailangan kong makita si Sheng Sheng. Palayasin na ang babaeng ito. Huwag mong hayaang maibalita ito sa general. Kung hindi maantala ang kasal ni Jin-er, Sheng Sheng. Mali. May tao sa loob ng kahon na yon. Tatay. Sheng Sheng. Sino ang nangahasaktan ang anak ni Chin Pei Fang? Ngayon guguho ko ang pamilya Reyes ninyo. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Ito, bakit may tao sa loob ng kahong ito? Humaw, mas mabuti pang magpaliwanag ka sa akin. Bakit naging ganito si Sheng Sheng? Ano ba talagang nangyayari? Ito, hindi ba ito ang nawawalang anak ng pamilya Reyes? Bakit siya nasa loob ng kahon? Balita ko ang anak ng Reyes ay may malubhang anemia aplastica. Kaya mahina ang katawan. Pero ngayon tingnan mo, ang anak ng Reyes ay masigla. Hindi kaya ginamit nila ang bone marrow ng kanyang ate para pagalingin siya? Totoo ba ang sinasabi nila? Ginamit ba ninyo ang bone marrow ni Sheng Sheng para sa kanya? May congenital heart disease si Sheng Sheng. Gusto ninyo ba siyang patayin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Jin-er mismo ang nakahanap ng tamang bone marrow para gumaling. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang isang malusog na tao. Sa loob lamang ng 3 buwan, si Sheng Sheng ay naging ganito. Ano ang ginawa ninyo sa kanya, pamilya Reyes? ano ang magagawa namin sa kanya? Pinahinga lang namin siya sa lounge. Sino ang nakakaalam kung bakit siya pumasok sa kahon? Simula nang ibalik siya, walang araw na payapa ang pamilya Reyes. Anong sinabi mo? Hindi pa kami humihingi sa'yo. Pinalaki mo ang aming anak na puno ng masasamang ugali mula sa probinsya. Inisip namin na ibalik ang aming tunay na anak para magsama-sama kami. Pero siya, pagbalik, lagi niyang inaapi si Jin-er at nasaktan pa si Jin-er. Tumahimik ka. Hindi ganyan si Sheng Sheng. Ganyan talaga ang totoo. Sa tingin ko, mula noong nawala ang ate, kulang siya sa pagmamahal ng pamilya. Ginagawa niya ito marahil para makuha ang atensyon ng mga magulang. Ang gulo ngayon, gusto lang niyang makakuha ng mas maraming pagmamahal mula sa mga magulang. Sa ganitong paraan, malamang ang probinsyanang ito ang nagturo ng masama sa panganay na anak ng Reyes. Sa tingin niya, nawala siya sa pamilya Reyes at ngayon ang kapatid ay maayos ang buhay kaya hindi siya makatarungan, laging inaapi ang ikalawang anak. Tigilan ninyo ang paninirang puri kay Sheng Sheng kung ano si Sheng Sheng. Alam ko nang higit kanino man, nakahiga siya sa kahon na ganito. At wala sa inyo ang nagmamalasakit kung siya ay buhay o patay. Mukhang sa 3 buwan na ito ay hindi siya naging maganda sa inyo. Ngayon ipapabagsak ko ang pamilya Reyes para bigyan ng katarungan si Sheng Sheng. Ngayon sisirain ko ang pamilya Reyes para bigyan ng hustisya si Sheng Sheng. Ikaw mangingisdang taga-bukid, ang yabang mo naman. Ang pamilya Reyes namin ay ang nangungunang pamilya sa Silangan City. Ang dali lang kitang patayin parang langgam. Munting pamilya Reyes, hindi man lang pumapasok sa paningin ko. Pero kayo, pumasok kayo sa paningin ko. Dahil lang kayo ang tunay na mga magulang ni Sheng Sheng. Ikaw, mabahong tindera ng isda. Huwag mong isipin na pinalaki mo ang babaeng iyon sa loob ng mahigit 10 taon, kaya akala mo importante ka na. Kung hindi lang dahil kay Jin-er na nagkasakit ng ganito at kailangan ang bone marrow ng babaeng iyon at mga stem cell, kayong mga taga-probinsya makakalapit sa pamilya Reyes? Ang makalapit sa pamilya Reyes ay isang malaking karangalan ba?
Ang pamilya Reyes, kahit anong sabihin, ay ang nangungunang pamilya sa Silangan City. Paano ikaw, isang probinsyanang babae, makakapantay? Ano ba ang problema, mga kamag-anak? Maantala ang tamang oras, tutuloy ba ang kasal? Papalayasin ko siya agad. Tao, palayasin ninyo siya. Hindi ba siya tindera lang ng isda? Bakit ang galing niyang lumaban? Ano ang gagawin mo? Sinabi ko na ngayon sisirain ko ang pamilya Reyes. Mawawasak ang pamilya Reyes. Hindi mo ba ako ang gobernador ng Silangan pinapansin? Munting gobernador, karapat-dapat ba na pumasok sa paningin ko? Ikaw, Ang munting gobernador ng Silangan ay hindi karapat-dapat sa aking paningin. ikaw. Ang yabang mo. Hindi niya man lang ang gobernador ay isinasaalang-alang. At napakalakas pa niyang lumaban. May malaki ba talagang pagkakakilanlan siya? Imposible. Kung may malaki siyang pagkakakilanlan, bakit siya magtitinda ng isda sa probinsya? Sa tingin ko, hindi siya kontento. Ang pamilya Reyes ay may ibang pagtrato sa dalawang anak na babae. Wala siyang makuha na maganda para sa kanyang sarili. Tumahimik kayo. Si Sheng Sheng ay puno ng pag-asa bumalik upang makasama kayo. At paano ninyo siya tinatrato? Pareho ninyong anak na babae, sobra ninyo siyang iniingatan, ngunit ganyan ninyo tratuhin si Sheng Sheng. Talagang hindi kayo karapat-dapat na maging magulang. Siya ay anak lang ng isang mabahong tindero ng isda na pinalaki mo. Maihahambing ba kay Jin? Maaari niyang ibigay ang kanyang buto sa utak sa Jin. Iyon ay kanyang karangalan. Ginamit ninyo nga ang utak ng buto ni Sheng Sheng. Hindi lang namin ginamit ang kanyang utak ng buto. Siya na ngayon ang blood bank ni Jin. At ginawa ninyo si Sheng Sheng na blood bank. Sheng Sheng, sa nakaraang 3 buwan, ito pala ang iyong madilim na araw. Ito ba ang inaasam mong pagmamahal ng pamilya? Kasalanan ni nanay. Hindi dapat sana pinayagan kang sumama sa kanila. Dadalhin kita ngayon sa ospital. Ang utang na ito ay babayaran ko kasama ang pamilya Reyes. Isang babae mula sa probinsya ay nangahas na makipagtalo sa pamilya ng Silangan? Talagang hindi alam ang kanyang limitasyon. Hindi na banggitin, noong una, ang pamilya Reyes ay pamilya ng Silangan, wala siyang magawa. Ngayon, ang pamilya Reyes ay nakakuha pa ng pagpapahalaga ng general. Sa paningin ng pamilya Reyes, siya ay parang langgam lamang. Sheng Sheng. Tigil, akala mo ba madadala mo siya ngayon? Kuhanin muli ang kanyang stem cell, gagaling na si Jin. Makakawala ba siya? Kay, kayo ba ay tao pa? Siya ay inyong anak na babae din. Alam ninyo na mahina ang kanyang puso, ginaganyan ninyo siya. Siya ay isa lang basura na pinalaki ng mababang uri. Gusto maging prinsesa ng pamilya Reyes. Karapat-dapat ba siya? Ang kanyang halaga ay maging blood bank lang. Sobra na kayo. Binigyan ko siya ng buhay, dapat siyang magpasalamat sa atin. Kumuha lang kami sa kanya kaunting utak ng buto at dugo, Hamp. Hindi naman namin pinatay. Kailangan lang namin sa huli, kumuha ng 1 beses ng bone marrow at stem cell. Gagaling na ang ating Jiner. Hindi ba ito masaya para sa lahat? Kaya pwede na hindi pansinin ang buhay ni Sheng Sheng? Isang hamak na buhay, walang saysay mamatay. Tumahimik ka. Ikaw ay hindi karapat-dapat maging ina. Hinampas mo ako? Ano kung hampasin kita? Ngayon, gagawin ko ang pamilya Reyes. Lumuhod sa aking Sheng Sheng, mag-sorry sa pagyuko. Bastos na mangingisda ang lakas ng loob mo. Tatay, darating na ang general, alisin na siya. Tao, gapusin ang dalawang iyan, ikulong sa piitan. May mahalagang tao na darating, huwag silang makasagabal, mahalagang tao. May mahalagang tao na darating. Oo, kamag-anak kanina, tumawag ang pamangkin kong si Hulong darating ang general sa kasal ng aking anak. Darating ang general. Karaniwang tao ay hindi siya makikita. Siya ay darating dito sa kasal. Dali alisin ng mga walang kinalaman ay alisin sa kasalan. Akala nyo, ang general ngayon ay darating para sa kanyang kasal. Siya ba ay karapat-dapat? Kung malaman ng general ang ginawa ninyo mga bagay na nakakainis, ang buong Silangan City ay lilinisin. Hindi dapat malaman ng general ang bagay na ito. Ang pamilya Reyes ay sasampahan ng parusa. Ang kinabukasan ni Hulong ay maaapektuhan.
Tao, gapusin siya. Ako mismo ang magsusupil sa kanyang bibig. Sila lang? Tila nakalimutan mo ang aral kanina. Gamitin ang bakal na patpat. Hindi ako naniniwala na ikaw ay gawa sa bakal. Gobernador, kinuha ng pamilya Reyes ang General Bone Marrow ng anak na babae. Anak na babae ng general, nasa panganib na ngayon ang kanyang buhay. Sila ngayon ginagawan din ng problema ang general. Ano, mga has na walang respeto sa general talagang naghahanap ng kamatayan. Halika, kung siya ay lalaban, baliin ang kanyang mga binti. Kung ngayon ay mga has kayong galawin ako at kahit isang buhok ni Sheng Sheng ipapahamak ko ang buong Silangan City isama sa kamatayan. Ngayon, kahit patayin kita dito, walang sino man mga ngahas na magsabi ng kahit kalahating hindi. Talaga? Sasabihin ko sa iyo ako ang general. Hahahamangmang na babaeng mangingisda, ang titulong general ay hindi para sa isang mababang uri tulad mo na maaaring madungisan. Hindi pa ba kumikilos? Kahit ngayon kayo dumating ng 10 tao, hindi rin kayo makakagalaw ng kahit isang buhok ko. Sabay-sabay kayong lumapit. Makikita ko kung sino ang mga has na galawin siya. Ayos lang po ba kayo? Sino kayo? Mga has na pumasok sa kasalan ng pamilya Reyes. Mga has na walang galang sa general naghahanap ng kamatayan. Ano ang sinabi mo? Siya. Siya ang general. Imposible, hindi ba siya tindera ng isda? Paano siya magiging supremo general? Parang pamilyar ang taong ito. Bilisan, dalhin ang anak ko sa ospital. Oo, dalhin si Binibini sa ospital. Nanay, tatay, itong babaeng mangingisda. Hindi siya maaaring maging supremo general. Ngayon, handa siyang dumating. Layunin ay kunin ang babaeng iyon. Ang mga taong ito ay magkakampi. Niloloko nyo ang pamilya Reyes. Harangin sila. Walang sino man ang makakaalis. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Wala akong pakialam kung sino kayo. Niloloko nyo ang kasalan ng pamilya Reyes at kinuha ninyo ang babaeng iyon. Mamaya tuturuan ko kayo ng leksyon para malaman ninyo ang kapangyarihan ng pamilya Reyes. Wala kayong mata. Ang dalawang ito ay hindi ninyo kayang galitin. Kapag nagalit sila ng kaunti, ang buong Silangan City ay agad na mawawasak. Kalokohan. Ang pamilya Reyes ngayon ay paborito ng Supremo General. Kayong mga langgam, hindi ko kayo pinapansin. Tigilan mo na ang daldal, dalhin na ang anak ko sa ospital. Kung may mangyari sa anak ko, gagawin kong impyerno ang buong Silangan City. Dalhin si Binibini sa ospital. Opo. Sige, atakihin sila. Punong general para sa mga langgam na ito. Hindi na kailangan mong kumilos. Dalhin mo agad ang anak ko sa ospital. Huwag kang magyabang ng maaga kapag dumating na ang pamangkin kong si Hulong. Aayusin ko kayo. Pamangkin. Hamp, ang pamangkin kong si Hulong, siya ay isa sa 4 na general ng hari ng digma. Kahit gaano ka kagaling, hindi mo siya matatalo. Sa Maharlika, ang makakatalo sa kanya ay wala pa sa mundo. Ang mga general ay may mga pamilyang tulad ninyo talagang kapuspalad. O kunwari ka lang, ituloy mo. Sa tingin ko, darating na si Hulong. Paano ka pa magpapanggap? Hamp ang inyong maliit na pamilya Reyes. Nakakasakit kayo ng mga taong hindi dapat saktan. Hindi ninyo alam. Sa tingin ko, ang inyong pamilya Reyes ay hindi na kailangan pang umiral. Sino ka ba sa tingin mo? Ang aming pamilya Reyes. Ngayon ay pinapaboran kami ng punong general. Paano mo nangahas na bantaan ang pamilya Reyes? Ilang buhay mayroon ka para patayin? At ikaw, isang basurang mangingisda, paano ka nangahas na magpanggap na punong general? Kahit mamatay ka ng 100 beses ay hindi sapat upang mabayaran ang paglapastangan sa reputasyon ng punong general. Kapag dumating na ang punong general, sasabihin ko sa kanila, wala kayong mapaglibingan. Kayabangan, sige. Ako na ang kumatawan sa punong general at parurusahan ang inyong pamilya Reyes. 5 minuto gusto ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Reyes sunod-sunod na mabangkarote. 5 minuto gusto ko lahat ng ari-arian ng pamilya Reyes mag-bankrupt lahat. Sino ba talaga ang taong ito? May ganito kalaking kapangyarihan.
Ang pamilya Reyes ay nasa lungsod silangan ng mahigit 1 siglo. Ang mga negosyo ay magkakaugnay at magkakasalimuot. Tingin mo ba'y sapat ang isang salita mo para mabangkarote ang pamilya Reyes? Hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay sa inyo ng tiwala sa akala ninyo'y ang Supremo General ay makikipagkita sa mga hamak na tulad ninyo. Hanggang kamatayan ay matigas pa rin ang bibig. Sa tingin ko, hindi na kailangan ang Supremo General. Para hindi na kayo, mga mababang uri, makasira sa paningin ng Supremo General. Sino ang makakahuli sa kanila? Bibigyan ko ng 100,000. Uy. Ano? Nabangkarote na ang pamilya Reyes. Kayo. Sino ba talaga kayo? Gobernador ng Aguila City, Shento. Siya ang gobernador ng Aguila City. Imposible. Paano siya naging gobernador ng Aguila City? Wala kaming koneksyon sa kanya dati. Paano sila makakarating sa kasalan? Siya talaga si Gobernador Shentuo. Ikaw pala si Gobernador Shen. Kami ay bulag at hindi ka nakilala. Hindi ka namin nakilala. Ano, gobernador talaga siya? Paano nangyari? Tapos na. Mapapahamak ang pamilya Reyes. Sinabi ko na, kayong maliit na pamilya Reyes. Sa aking paningin, kayo ay parang langaw lamang. Naglakas loob kayong saktan si Sheng Sheng. Papatayin ko kayong lahat para samahan siya. Ikaw ang gobernador ng Silangan City, di ba? Naglakas loob kang hayaan ang pamilya Reyes na maging alipin ng demonyo. Sa tingin ko, ikaw na gobernador, ayaw mo na bang maging gobernador? Ay inaapi ako Pangulo. Kami ay naloko ng pamilya Reyes. Tungkol sa bagay na ito, wala kaming alam. Inisip lang namin na darating ang general. Takot kaming makaabala sa general, kaya namin ginawa ito. Humaw ang lakas ng loob mo. Ginawa mo itong baliw na bagay. Ang kasal ng anak kong Sikon at ng anak mo, itigil na natin. Humaw ang lakas ng loob mo. Gumawa ka ng napakasamang bagay. Ang kasal ng anak kong Sikon at ng anak mong babae, tigil na. Huwag biyenan. Tay, ang pamilya Reyes ngayon ay pinapaboran ng general. Isang maliit na gobernador ng Silangan City ay hindi karapat-dapat makipag-alyansa sa pamilya Reyes. Ang kasal na ito, okay lang na hindi ituloy. Tama. Kapag ang pamilya Reyes ay naging isa sa mga pamilya ng kabisera, ang kasal ni Jean ay magkakaroon ng mas magandang pagpipilian. Gobernador Jiang, ang kasal na ito, kami ng pamilya Reyes ang aatras. Pero, sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Reyes ngayon ay pinapaboran ng general. Malapit na, sasali sa mga kilalang pamilya ng kabisera. Ikaw, isang maliit na gobernador, wala kang kwenta, hindi kita gusto. Ikaw, Sigurado ka ba na ang inyong pamilya Reyes ay papaboran ng general? General ay dumalo ng personal sa kasal ng aming si Jin Air. Ito ay isang malaking karangalan, hindi ba iyon sapat na patunay? Kaya nasaan ang mga tao ng general ngayon? Siguradong nasa daan na sila. Tiyak na darating ang general sa oras na iyon kayong mga gobernador. Lahat kayo ipapatayin ko ng walang libingan. Ano ang gagawin mo? Ay, Sino ka ba? Karapat-dapat ka ba sa aking pabor? Lakas loob mo akong saktan. Ang pagsaktan kita ay karangalan ng inyong pamilyang Reyes. Ang aking Sheng Sheng mula pagkabata ay hindi nakaranas ng pagdurusang ganito at ginawa ninyo siyang ganito. Isa pa, ikaw na pinalaki ng tindero ng isda, hamak na nilalang. Kayong mga ganitong uri, hindi karapat-dapat magsuot ng sapatos ni Sheng Sheng. Ano ang karapatan ninyo na manghusga sa kanyang pagkatao? lakas loob mong saktan ng nanay ko? At ikaw, kung hindi dahil sa iyo, hindi magdaranas ng sakit ang aking Sheng Sheng, karapat-dapat ka bang gamitin ang kanyang buto? Teka lang. Kapag dumating ang pamangkin ko, pagsasabihan kanya ng mabuti. Pamangkin, sige. tingnan natin kung darating ang tinatawag mong general. Ano ang magagawa niya sa akin? Sino ka? Ang tapang mong hamakin ng general ng Maharlika?
Dumating na ang pamangkin ko. Buwisit, hintayin mo lang, mamamatay ka. Tito. Ano ito? Ito ang babaeng iyon at ang mga taong kasama niya, ginulo nila ang kasal ng kapatid mo at sa pilitang kinuha ang gamot ng kapatid mo. Malapit nang gumaling ang kapatid mo, ngayon wala na siyang gamot. Baka ang kapatid mo ay patuloy na magdusa sa sakit na iyon. Sino ka? Si Qin Shengsheng ay anak ko. Pinahirapan nila siya hanggang sa hindi na siya kamukha ng tao. Bilang ina, disiplinahin ko sila. Hindi ba dapat? Ano? Bilang general ng Maharlika, baliwalain mo ang katarungan at poprotektahan mo ang iyong pamilya? Anong si Qin Shengsheng ay anak mo? Si Qin Shengsheng ay isinilang ko sa loob ng 10 buwan. Siya ay laman ng aking laman. Mag-donate lang ng bone marrow sa kapatid niya, ano? Tumahimik ka? Ano? Sa harap ko, mangahas kang saktan ang pamilya ko? Ikaw, isang maliit na general. Hindi ka man lang karapat-dapat sa paningin ko. Ngayon, ang pamilyang Reyes ay dapat magbayad. Ito ay usapang pampamilya ng Reyes. Ikaw, isang tagalabas, bakit ka nakikialam? Tagalabas. Si Qin Shengsheng ay anak ko na pinalaki ko ng mahigit 10 taon. Kayo ng mga Reyes ay siya lang naman ang nanganak sa kanya. Hindi ninyo siya pinalaki. Ngayon, ginawa ninyo siyang hindi na tao. Muntik na siyang mamatay. Pero dugo pa rin siya ng mga Reyes. Ano ang gagawin namin ay aming desisyon. Iyon ay aming pampamilyang bagay. Masyado kang malawak ang pakikialam. Ikaw, Hulong, ngayon, gagamitin mo ba ang iyong posisyon bilang general para sa pansariling kapakanan? Hindi ka ba natatakot na si Qin yan ay parusahan ka sa ilalim ng batas militar? Kilala mo ang aming Supreme General na si Qin Yan? Higit pa sa kilala. Kahit na ang Supreme General ay humarap sa kanya, dapat siyang respetuhin ng lubos. At sino ka ba? Ito si Gobernador Shentu ng Aguila City. Gobernador ng Aguila City. Ang tanging iginagalang ng Supreme General ay ang kanyang ina at ang gobernador na ito ay sobrang nagtatanggol sa babaeng iyon. Siya ba ang inaamahan ng Supreme General? Supreme General. Oo. Sabi ng Battle King darating ang Supreme General ngayon para sa kasal ng kapatid na babae. Siya ba ang Supreme General? Pamangkin, imposible itong babae. Isa lang siyang tindera ng isda. Hindi siya maaaring maging Supreme General. Hindi alam kung anong paraan ang ginamit niya para makipagrelasyon sa gobernador ng Aguila City. Huwag kang paloko sa kanila. Ang kapatid mong babae kailangan lang ng isang huling donasyon ng stem cell, gagaling na. Ipabalik mo na sa kanilang dalawa ang gamot sa iyong kapatid. Tama, gobernador lang siya. Hindi siya makikialam sa usapin ng militar ninyo. Si Jiner ay kapatid mo. Talaga bang matatakot ka sa may kapangyarihan? Hahayaan mo silang apihin ang kapatid mo? Gobernador Shen. Hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa babaeng ito. Pero ito ay usapin ng aming pamilya Reyes. Kung patuloy kang makikisama sa babaeng ito, sa aming pribadong bagay, na magiging dahilan para hindi gumaling ang kapatid ko. Kung ayaw maniwala, isasakdal kita sa hari. Inaabuso nila ang sarili nilang anak na babae. Kahit magreklamo ka sa hari, ano ang magagawa mo? Lahat ng bagay ay may tama at mali. Lalo na kung ang hari mismo ay humarap sa kanya, kailangan pa ring igalang siya. Paano siya magiging general? Ang general ay maganda at marangal. Tingnan mo siya, ang bango ng isda sa katawan niya. Saan ang kagandahan? Lalo na't abala ang general at ang babaeng ito sa loob ng maraming taon ay nakatira sa probinsya kasama si Shengsheng. Isang maliit na tindera ng isda na nagpapanggap na general. Kung ayaw mong maniwala, ngayon pa lang papatayin kita ayon sa batas militar. Ewan ko sa isang tangang tulad mo, paano ka naging matapat na alagad ni Qin Yan? Lalaitin mo ba ang hari ng digmaan? Saan na kayo? Lumitaw kayo sa kasal sa loob ng 10 minuto. Sige, darating na ako. Anong problema, ate? Sinabi ni Mama na 10 minuto, pumunta sa masayang hotel. Hindi ko pa nakita si Mama na ganyan kagalit.
May masama bang nangyari kay Bunso? Bilisan mo. Sa pinakamabilis na paraan, pumunta sa masayang hotel. Sige si Yojin. Ang mga api sa amin, sa pinakamamahal naming bunso. Gagawin ko siyang miserable. Bilisan. Tingnan natin, ikaw na itong probinsyana, sino ang maaari mong tawagin? Talaga, matawag mo ba ang hari ng digmaan? Paano kung sabihin ko na darating si Chinyan? Ang kapal, ang hari ng digmaan ay hindi. Ikaw na isang mangingisdang babae, ang maaaring mang-insulto. Akala ko ibabalik mo ang kapatid ko. At parusahan ka ng kaunti lang. Ngayon, hindi mo dapat ginamit ang pangalan ng hari ng digmaan para manloko dito. Ang ganitong tao, dapat disiplinahin ng mahigpit. Kung hindi, puro kalokohan, hindi alam ang kanyang lugar. Halika, hulihin ninyo siya. Ngayon ay gagawin ko. Ang mangingisdang ito ay matuto para malaman niya hindi siya dapat mang-insulto sa mga taong hindi niya kayang apihin. Hindi ka ba marunong lumaban? Ang mga nauna ay mga basurang gwardya na napagtagumpayan mo lang. Ngayon, sila ay mga sundalo. Hintayin mong mamatay ka. Mga alimango lang sila. Ano ang magagawa nila sa akin? Lusob, buhay o patay, walang pakialam. Hulong. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Hoy, Mukhang marunong ka palang lumaban. kahit gaano kakagaling, ano naman? Puta, isoli mo na agad yung babaeng yan kung hindi sasamahin mo siya sa impyerno. Hulong, yun lang ba kaya mo? Hulong, ibagsak mo na ang baril, kung hindi, ang pamilya Reyes ay mawawala ng tuluyan. Bababarilin kita ikaw, mangingisda at walang magsasalita. Gobernador Shen, bakit mo ipagtatanggol ang isang babaeng taga na yon laban sa isang general? Napakatanga ninyo. Kung gagalawin ninyo siya kahit isang hibla, ang buong Silangan City ay mawawala. Talaga? Gusto ko ngang makita kung patayin ko siya, sino ang makakapigil sa akin. Bagsak ang baril. General, bakit kayo narito? Ang kapal ng mukha mo, sinaktan mo ang aking ina. Ano? Ina? Siya ang ina mo? Nanay, ayos ka lang ba? Ito ba ang iyong magagaling na tauhan? Gamit ang iyong pagkatao, pinoprotektahan ang kanyang kamag-anak, gumagawa ng walang pakundangan, pandaraya at paboritismo. Paumanhin, nanay. Hindi ko na pangasiwaan ng maayos ang aking mga tauhan. Nanay, ano? Ikaw ba talaga ang Supremo General? Long Reyes. Hindi. Hari ng digmaan. Paumanhin. Luhod. Hari ng digmaan, hindi ko talaga alam na siya. Sinabi kong luhod ka. Hari ng digmaan, ano ang ginagawa mo? Paano mo hinayaang ang general ay lumuhod sa isang mangingisdang babae? Ano ka ba? Pinalabas mo siyang mangingisdang babae? Hari ng digmaan. Hindi naman kailangan manakit ng tao. Tatay. Mga langgam, ang pagsuntok sa inyo ay maliit na bagay. Paumanhin, hari ng digmaan. Kasalanan ko, pero sila ang nagmaling akala sa akin, kaya ako hindi nakilala ang Supremo General. Siya ba talaga ang Supremo General? E di ang ating pamilyang Reyes, hindi ba tapos na tayo? Iwan ko na sa inyo ang sitwasyong ito. Pupunta ako ngayon sa ospital para makita si Sheng Sheng. Ano ang nangyari sa nakababata kong kapatid? Ginamit nila ang bone marrow ni Sheng Sheng. Ibinigay sa babaeng ito si Sheng Sheng ay nasa ospital ngayon, nasa bingit na ng kamatayan. Ano? Naglakas loob kayong gamitin ang bone marrow ng nakababata kong kapatid.
Naghahanap kayo ng gulo. Kaya mong kunin ang bone marrow ng kapatid ko? Paano kayo naglakas loob? Ngayon, wawakasan ko ang pamilya Reyes. John Wang, ipinapakiusap ko sa'yo. Patawarin mo ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, John Wang. Janwang, alam naming mali kami dahil kami ay pamilya ni Sheng Sheng. Patawarin mo kami ng isang beses pa. Si Sheng Sheng ay walang ganitong uri ng mga kamag-anak na hayop. Hoy. Sige, naiintindihan ko. Hepe President Chin, John Wang, sinabi ng sekretarya ko Miss Chin, ay na-admit na sa Silangan City First Hospital VIP ward at ginagamot na lampasan na niya ang kritikal na panahon. Ngunit hindi pa siya nagigising. Mas mabuti pang manalangin kayo na magising si Sheng Sheng. Kung hindi, gusto ko ang pamilya Reyes lahat ay hiwain ng pira-piraso. Kumpiskahin lahat ng ari-arian ng pamilya Reyes at ipatapon sila. Sino mang tumulong sa pamilya Reyes ay kalaban ko, John Wang. Hindi pwede. At saka, sino ang walang respeto sa nanay ko ngayon? Pupuksain ang kanilang pamilya. Pasensya na. Hari ng digmaan, alam naming mali kami. Huwag mo kaming palugiin. Pasensya na. Ano pang hinihintay? Ang mga ito na nambastos kay General, palabasin lahat. Hari ng digmaan, hari ng digmaan. Hindi mo ito magagawa, hari ng digmaan. Nanay, Jiner, paano na ang asawa mo? Jiner, hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Bilis, sabi nila kanina, ang babaeng gala na yon ay nasa unang ospital. Direktor Su ng unang ospital. Hindi ba siya nanliligaw kay Jin Er? Tatawag ako sa kanya agad. Dapat makuha ang mula sa babaeng gala na iyon, mga selyong bumubuo ng dugo at ibigay kay Jin Er. Hoy, Direktor Su. Hoy, ano? Malubha ang sakit ni Jiner. Sige, darating ako agad para asikasuhin. Pumunta ka sa unang palapag para magbayad. Naku, Gobernador, nawawala si Miskin. Ano ang sinabi mo? Paano kayo gumawa niyan? Agad na harangin ang lahat ng labasan ng ospital. Pasensya na po, General. Nawala namin si Miss Chin. Ano? Sino na naman ang gumawa ng masama kay Miskin? Sa loob ng 3 buwan na ito, ano ang pinagdaanan ni Miskin? Nablock ko na ang lahat ng labasan ng ospital. Marahil ay maharang ang mga bandido. Bilis magmaneho ng mas mabilis. Pasensya na po, General. Kapabayaan ko po. Nagbayad lang po ako ng bayad. Pagbalik ko, wala na si Miskin. Hanapin, kahit pabaligtarin ang ospital na ito. Kailangan mahanap si Sheng Sheng. Opo. Sheng Sheng. Kapag nalaman ko kung sino ang gumawa nito sa kapatid ko, paghihigantihan ko siya hanggang sa huling hininga. Nasaan ang kapatid ko? Alamin.
Alamin ang galaw ng lahat sa pamilya Reyes. I-locate ang eksaktong lokasyon ni Humao ngayon. Ngayon na. Director Su, bilis! Wala nang pag-asa si Jin. Jin, nandito na ako. Tay nanay. Nasaan ba tayo? Ikaw itong malas, nagpabagsak ka sa aming pamilya Reyes. Sampalin ninyo siya. Kahit mamatay siya, kailangang iligtas si Jean. Hindi. Ayoko, tay nanay, pakiusap. Ayoko. Hari ng digma, natuntun ko na. Sabihin mo na. Nasa 3 kilometro lang sila sa isang pribadong ospital. Tara. Ngayon kukunin ko ang buhay ng aso ng pamilya Reyes. Giner, gising ka na. Ayos ka lang ba? Doktor, bilis. Bilisan mong tingnan si Giner kung ano ang lagay niya. May masakit ba sa'yo? Wala nang malaking problema si Giner ngayon. Kung gayon, doktor, yung sinabi mo dati nagagaling si Giner, Hindi pa nakikita ngayon. Kailangan ng resulta ng pagsusuri ng ospital para malaman kung talagang gumaling na siya. Ngayon, ihahatid na natin si Jiner sa ospital para magpa-check up. Kailangan nating tiyakin kung talagang gumaling na si Jiner. Kung hindi, sayang ang 3 buwang paggamot. Humao, ibigay mo sa akin si Sheng Sheng. Xiaomei, Naglakas loob kang kumuha ng dugo ng aking kapatid. Ipaparamdam ko sa iyo na mas masahol pa sa kamatayan. Dahil kayo ang mga kamag-anak ng aking nakababatang kapatid, kaya ko kayo hindi pinatay. Hindi ko inaasahan na hindi kayo magsisisi. Ngayon ay ipapatay ko na kayo. Mga tao, ilabas sila at patayin agad. ano ang gagawin natin, Gino? Bilisan mo? Agad na mag-ayos ng top medical team sa Silangan City First Hospital. Tara. Hindi. Bilisan mo. Tatay, ayaw kong mamatay. Kasalanan ng malas na si Qin Sheng Sheng. Kung alam ko lang, napapatayin niya ang buong pamilya natin, sana sinakal ko na siya nung ipanganak pa lang. Hulong. Alam kong darating ka para iligtas kami. Tiyuhin, habang may buhay, may pag-asa, hindi ka mauubusan ng kahoy na panggatong. Sa Silangan City, hindi na ako maaaring manatili. Kaya kailangan kong magtago sa iyo. Si Qin Yan ay hindi naaalala ang aking mga sakripisyo at tinanggal ako sa aking posisyon. Ang utang na ito tiyak na isusumbong ko siya at ang Supreme General. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang hari, isusumbong ko sila sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Sheng Sheng, ito na ang tahanan natin. Bumalik ka na, bunso. Sheng Sheng. Noong araw nagretiro si nanay. Dinala ka niya sa probinsya para doon tumira. Ang gusto niya ay magkaroon ka ng masayang buhay lang. Kaya itinago namin sa iyo ang aming pagkatao. Noon kasalanan namin. Hindi namin dapat itinago ang aming pagkatao sa iyo, bunso. Kung hindi ka na sana nasaktan muli, bunso. Hindi ko kayo sinisisi.
Nanay, kung hindi mo ako inampon at binigyan ng mainit na tahanan, pasasalamatan pa kita. Bakit pa kita sisisihin? Ngayon meron akong pagmamahal ni ate at kuya, sapat na sa akin. Ikaw ay palaging aming pinakamabuting bunso. Halika. Bunso, tingnan mo. Ito ay espesyal na inihanda namin para sa'yo. Pumili mo na ng alahas na gusto mo, isuot mo. Hindi ko kailangan. Bunso, simula ngayon, kailangan mong masanay sa mga regalong ito. Sa susunod, mas marami pang magagandang regalo. Ako naman, ihahanda kitang dalhin sa mall para bumili ng ilang damit. Oo, Sheng, kapag tuluyan ka ng gumaling, si Mama ay magdaraos para sa'yo ng isang ingranding salo-salo para sa dalaga. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay anak ni Chin Pei Fang. Ma, Sige na, bunso, halika. Ito, kuya ay bumili nito para sa'yo. Walang katulad sa mundo. Ang tawag ay alamat ng bituin at buwan. Halika, isuot ko sa'yo. Halika. Ang aking bunso ay karapat-dapat sa pinakamaganda sa mundong ito. Si Chin Sheng ay maayos na. Ang general ay magdaraos ng salo-salo para sa kanya sa kabisera. Sa oras na yon, ipapakilala pa siya sa lahat ng mga kilalang tao at mayayaman sa kabisera. Ano? Babaeng walang hiya. Na nagdala sa pamilya Reyes sa ganitong lagay. Siya, isang batang babae na pinalaki ng mga taga-probinsya ay walang modo. Bakit siya dapat maging bituin ng mga mayayaman sa kabisera at buhatin sa kanilang mga palad? Ang dapat na paborito ng lahat ay dapat na si Jinner lamang. Dahil hindi niya tayo binigyan ng pagkakataon, gagawin kong hindi matutuloy ang kanyang handaan para ang pangalan ng general ay tuluyang mabulok at mabaho. President Chin, dumating na kayo. Sino ito? Ito ang nakababata kong kapatid na babae. Ilabas ninyo ang lahat ng bagong estilo sa tindahan, lahat, at pumili ng ilang bagay na bagay sa kanya. Sige, President Chin, handa na po para sa inyo. Bunso, subukan mo muna ang damit. Lalabas ako para sumagot ng tawag. Miss Qin, sumunod kayo sa akin para subukan ang damit. Mamang tindera, kunin mo sa akin ang ilang damit na in-order ko kahapon, pakikuha. Sige, Miss Zhao, sandali lang po. Miss Zhao, ito po ang mga damit na in-order ninyo kahapon. Gusto ba ninyong ihatid sa bahay ng Zhao o kayo na ang magdadala? Gusto ko yung suot niya. Miss Zhao, ito ay high-end na disenyo ni Master Wendy. Isa lang po ito sa aming tindahan. Nauna na itong nagustuhan ng babaeng ito. Gusto ba ninyong tumingin ng iba? Ito lang ang gusto ko. Sabihin mo sa kanya na hubarin ito. Miss Zhao, mas mabuti pang tumingin kayo ng iba. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sa Agila City, wala pa akong hindi nakuha. Miss Zhao, nandito na kayo. Ang mga damit na gusto ninyo, ipinaimpake ko na sa kanila. Nagustuhan ko yung suot mo. Hubarin mo iyan para sa akin. Miss Zhao, binili na ni Miss Qin ang damit na ito. Gusto mo bang tumingin ng iba pa? Anong ibig mong sabihin, manager? Ako ay anak ng pinakamayamang pamilya sa Agila City. Bawat taon, sa inyong tindahan, ilang damit ang binibili ko? Alam ko, pero totoo naman na ang damit na ito ay unang pinili ni Miss Qin. Gusto mo bang tumingin ng ibang haute couture mula sa ibang designer? Ito lang ang gusto ko. Miss, sa lahat ng bagay na una ang nauna. Ako ang unang pumili ng damit na ito. Hinubad mo na yan. Wala nang maraming satsat. Pumunta ka at hubarin ang damit niya para sa akin. Miss Zhao, hindi mo ito magagawa. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay... Wala akong pakialam kung sino siya. Kung lalabanan niya ako, hindi siya mananatili sa Agila City.
Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Miss Zhao, hindi mo siya dapat ganyanin. Pagsisisihan mo ito. Umalis ka sa harapan ko. Sa Agila City, wala pang taong sumasalungat sa akin. Miss Zhao, tumigil ka. Siya ay taong hindi natin kayang saktan. Siya ang kapatid ni President Qin, ang pinakamayaman. Ano? Protektahan mo siya. Dapat gumawa ka ng mas magandang dahilan. Hoy, pamilya ko malapit kay President Qin. Hindi ko narinig na may kapatid si President Qin. Nagpapanggap kang kapatid ni President Qin. Ngayon, sa halip ni President Qin, tuturuan kita ng leksyon. Miss Zhao, pakiusap, huwag kang magalit. Sino ka para pakialaman ako? Oy, Miss Qin. Ang mga mababang uri ay talagang hamak. Kung sumunod ka lang, kung hinubad mo ang damit, wala sanang problema. Nagpapanggap kang kapatid ni President Qin, ipapakita ko sa'yo na kami ay hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Lumayas ka. Sheng. Ayos ka lang ba? Sino ka ba't ginugulo mo ako? Pasensya na, Boss Qin. Boss Qin? Hinampas mo ang kapatid ko? Ano, siya talaga ang kapatid ninyo? Pasensya na, Boss Qin. Hindi ko alam na kapatid ninyo siya. Ito ay isang pagkakamali, Boss Qin. Sinabi ko na sa inyo, siya ang kapatid ni Boss Qin. Ayaw ninyong makinig. Ayaw talaga. Tumahimik ka. Nangahas kayong mga api sa bunsong kapatid ko. Ngayon, pababayaan ko ang Chow family para alisin ang Chow family sa Agila City. Huwag, Boss Qin. Boss Qin, hindi ko sinasadya na saktan si Miss Qin. Pasensya na, Miss Qin. Mali ako. Hoy! Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Chow family. Paalisin ang Chow family sa Agila City. Hindi, Boss Qin. Kung paalisin ninyo ang Chow family mula sa Agila City, papatayin ako ng tatay ko. Seguridad dyan, Boss Qin. Palayasin ninyo siya. Nakikiusap ako. Boss Qin, huwag, Boss Qin. Salamat sa tulong mo. Kami ang may kasalanan. Na-aksidente si Miss Qin sa tindahan. Ako na ang bahala sa medical bills ninyo. Ito ay 1,000,000 piso. Ito ay kabayaran sa inyo. Salamat, Boss Qin. Tama. Palitan ninyo ng damit ang kapatid ko. Pack ninyo ang damit. Ihatid sa bahay ng Qin. Sige, Boss Qin. Tara, bunso. Dadaling kita sa ospital. Wala pang nakakita sa totoong mukha ng general. Hindi inaasahan na sa pagkakataong ito, siya pala ay para sa kanyang anak na babae, nagdaos ng debut party, at inanyayahan pa ang mga kilalang tao at mayayaman ng Agila City. Mukhang ang general ay talagang pinahahalagahan ang kanyang anak na ito. Oo nga. Hindi rin alam kung ang general ay may asawa na ba ang kanyang anak na babae. Kung wala, lahat tayo ay may pagkakataong maging kamag-anak ng general. Dumating na ang general! Ito na ang general. Ngayong nakita ko na talaga namang hindi biro ang kanyang reputasyon. Kahit nakasuot siya ng gown ngayon at may maskara, hindi pa rin na itatago ang kanyang karisma at tapang. Maligayang pagdating sa debut party ngayon. Ako si Qin Pei Fang. Lagi akong nag-aalay ng maraming pagsisikap para sa militar at negosyo ng Maharlika hanggang sa ako ay nagretiro at inalagaan ang aking mga anak. Ngayon, ang panganay kong anak na babae ay naging pinakamayaman sa Maharlika. Ang pangalawa kong anak na lalaki ay naging hari ng digmaan ng Maharlika. Patuloy na nag-aambag sa Maharlika. Tanging ang bunso kong anak na babae. Pinalaki ko siya sa probinsya, umaasa lang na magkaroon siya ng masaya at ordinaryong buhay. Ngayon, siya ay lumaki na. Oras na para tanggapin ang karangalang nararapat sa kanya. Ipakikilala ko sa inyo. Ito ang bunso kong anak na babae, si Qin Sheng. Ito ang bunso ng general. Akala ko hindi siya ganito kaganda. Para talagang diwata.
Oo nga, kung may makakapag-asawa sa anak ng general, swerte ng ilang buhay iyon. General, pakibalik po ang anak naming si Sheng Sheng. Sino sila? Bakit nila tinatawag na anak ang anak ng general? Ang pamilyang Reyes. Bakit buhay pa sila? Sheng Sheng. Tatay mo ako. Sheng, nanay mo ako. Alam kong mali ako. Ate, miss ka na ni na tatay at nanay. Bumalik ka na sa amin. Ano ba talagang nangyayari? Ano na naman ang gusto ninyo? Kami ay dumating para makilala si Sheng Sheng. General, hindi mo dapat ginagamit ang iyong posisyon para agawin si Sheng Sheng sa amin. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad? Anong ibig mong sabihing agawin si Sheng Sheng? Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Hindi ba ninyo alam? Ngayon gusto ninyong humingi ako ng tawad sa mga taong mukhang tao pero hayop ang puso? Karapat-dapat ba kayo? Ikaw? Sheng Sheng. Ikaw. Kami ang tunay mong mga magulang. Huwag mong sabihing dahil mayaman ang general ay susunod ka na lang sa kanya. Ang dugong dumadaloy sa'yo ay dugo ng pamilyang Reyes. Sheng Sheng, huwag kang matakot. Nandito si Mami. Hindi ka nila madadala. Tama. Pinagpipilitan nilang sabihin na sila raw ang tunay na mga magulang ni Sheng Sheng. Ano ba talaga ang ginawa ninyo sa kanya? General, kahit anong ginawa namin kay Sheng Sheng, hindi nito mababago na siya ay aming tunay na anak. Si Sheng Sheng ay nawala noong bata pa siya. Hinahanap namin siya sa loob ng maraming taon at sa wakas natagpuan namin siya. Bakit mo kami paghihiwalayin? Payagan mo kaming kunin si Sheng Sheng pauwi para makasama niya ang kanyang pamilya. Humaw. Kung magsalita ka pa ng katarantaduhan, ingatan mo bakot punitin ko ang bibig mo. Ano ba talaga ang nangyayari? General, kahit na mabibigyan ninyo ng mas magandang buhay ang inyong adopted daughter, hindi ninyo dapat hadlangan ang adopted daughter na makilala ang kanyang tunay na pamilya. Kung ang adopted daughter ay talagang ganito kasnob at materialista, ang kanyang ugali ay hindi katanggap-tanggap. Nako, ayoko na mabuhay, General. Bakit hindi mo na lang ibalik si Sheng Sheng sa amin? Sheng Sheng siya ay aking dinadala sa sinapupunan ng 10 buwan. Hindi ninyo alam, noong ipinanganak ko si Sheng Sheng, ang hirap-hirap nun. General, bakit hindi mo kami hayaan na magkita ang mag-ina? Ate, bumalik ka na sa amin, hindi mo alam? Sobrang namiss ka ni nanay, umiiyak na siya. Minsan nagkakasakit na siya. Noong nalaman namin ang balita tungkol sa'yo, hindi mo alam kung gaano kasaya si nanay. Kayong mga hayop, tumahimik kayo? Ang mga nandito ay mga kilalang tao ng Agila City. Kayo ang humusga. Sino bang tao ang kumukuha ng anak ng iba at pumipigil sa pagkikita ng mag-anak? At ang taong ito, siya ang nang maharlika. General. General, gaano man ninyo kamahal ang batang ito, ngunit may tunay siyang mga magulang. Ang pagsunggab ninyo ay mali. Tama nga. Magadugtong ang puso ng mag-ina. General, ang ginagawa ninyo ay nagpapalungkot sa inang ito. Nanay. Nakita ko na ang pagdating ninyo ngayon ay hindi para kunin si Sheng Sheng. Sabihin ninyo, ano ang gusto ninyo? General, ito ba ang gusto mong ibenta ang aming anak na babae? Wala kaming gusto, kundi iuwi si Sheng Sheng at kilalanin ang kanyang angkan. Lumayas kayo, ayaw ko kayong makita. Narinig nyo ba? Pinaalis kayo ni Sheng Sheng. Kailangan ko ba talagang itaboy kayo ng personal? Sheng Sheng, kung hindi mo kami uuwi ngayon, hindi kami aalis. Kung magsasalita pa kayo ng isang salita, maniwala kayo, papatayin ko kayo ngayon din. General, ang gusto lang ng mga magulang ko ay mabawi ang kanilang tunay na anak na babae. Ano bang kasalanan nila? Bakit ang lupit mo na patayin ang aking mga magulang? General, kahit patayin mo ako, okay lang. Basta makita lang namin si Sheng Sheng.
Kahit mamatay kami, masaya na. General, naiintindihan ko ang pagmamahal mo kay Sheng Sheng. Ngunit si Sheng Sheng ay anak pa rin ng pamilya Reyes. Hayaan mo siyang makasama namin. Tigilan niyo ang pagpapalit ng kwento. Maniwala kayo, babariling ko kayo ngayon. Tay, Nay, huwag na kayong magsalita. Hindi pa kakawalan ng general si ate. At saka, kahit anong sabihin niyo si ate ay wala pa ring pakialam. Ayaw kong mawala si ate at pati kayo. Kahit ikaw ang working, hindi mo dapat abusuhin ang iyong kapangyarihan laban sa mga ordinaryong mamamayan. Nandito kami ngayon. Kung mag-aabuso si General sa kapangyarihan, susumbong namin siya sa hari. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat sa titulong general. Sheng Sheng, huwag kang matakot. Kahit na alisin ang lahat ng karangalang ito, ngayon ay ipagtatanggol ka namin. Hindi namin hahayaang lumapit ang mga ito sa iyo. Tama, kapatid. Ang kapangyarihan at kayamanan ay walang halaga sa harap mo. Kung lalapit sila kahit isang hakbang, papatayin namin sila ngayon din. Salamat sa inyo, mga kilalang pamilya. Inalis ng general ang aming mga ari-arian at wala kaming matirahan. Si Sheng Sheng ay nahihirapan sa amin at ang general ay makapagbibigay sa kanya ng mas magandang buhay. Ayos lang. Kami, makikita lang namin si Sheng Sheng at aalis na kami. Ano, General, kinukuha niya ang mga ari-arian ng iba ng basta-basta? Huwag mong isipin na dahil iginagalang siya ng hari ay magagawa niya ang kahit ano. Sasabihin ko ito sa hari at ipasuri ang general. Sino sa inyo ang mga has manirang puri sa nanay ko? Hindi ninyo alam ang totoo. Puro kayo emosyon, hindi ko kayo sinisisi. Kung gusto ninyong ikasuhan ako si Qin Pei Fang, sige gawin ninyo, pero naniniwala ako sa hari. Tiyak na hindi mawawalan ng katarungan. Kung ang hari ay mawalan ng katarungan, ang titulo ko bilang punong general ay hindi ko na kailangan. Nanay, ito ay aking usapin. Kaya kong hawakan mag-isa. Bunso. Bunso, huwag kang mag-alala. Nandito ang pangalawang kuya mo. Walang makakasakit sa pamilya natin. Malaki na ako. Ang ilang bagay kaya kong hawakan mag-isa. Bunso, ang bagay na ito ay ipaubaya mo na sa amin. Huwag mo nang intindihin. Hindi ako pwedeng umasa sa inyo para protektahan ako lagi. Lalo na hindi rin kayo pwedeng sa bawat sandali ay nasa tabi ko. Pero, ipaubaya kay Sheng Sheng. Ano bang gagawin ng batang ito? Tatay, nanay. Paano kayo nagkakalakas ng loob sabihin yan? Sheng Sheng, ang mawala ka ay kasalanan namin ni tatay at nanay. Pero, Kailangan mong unawain kami ang aming paghihirap. paghihirap? Anong paghihirap ang mayroon kayo? Gusto ko na kayong mamatay. Ang anak na ampon ng General, bakit ganito? Paano niya masasabi sa sarili niyang mga magulang ang mga salitang ito? Ang general na ito, paano niya pinalaki ang kanyang anak? Sa Maharlika, ang paggalang sa magulang ang pinakamahalaga. Tingnan mo anong klaseng anak ang pinalaki niya. Ate, paano mo masasabi ang ganyan tungkol kina nanay at tatay? Hindi mo ba alam kung gaano kahirapan ang dinanas nila para hanapin ka? May karapatan ka bang magsalita dito? Ikaw na bastos. Sheng Sheng kung may galit ka sa akin mo na lang ilabas. Bakit mo sinaktan si Jin? Siya ang tunay mong kapatid na babae. Tunay na kapatid na babae? Walang hanggan ang pagkuha ng dugo ko, tunay na kapatid na babae ba? Inilagay ako sa kahon, muntik na akong mamatay, tunay na kapatid na babae ba? Sheng, ikaw ay may dugo nating kamag-anak. Kamag-anak? Oo nga noon, gaano ko hinangad ang mga kamag-anak na may dugo. Ngunit kayong mga sinasabi ninyong mga kamag-anak na may dugo ay isa-isang turok sa aking katawan, isa-isang tubo kinuha ang aking dugo. Bunso, Pero Sheng, ikaw ang ate. Ang kapatid mong babae ay may sakit ngayon. Hindi ba dapat mo siyang tulungan? Paano ko pa siya tutulungan? Kailangan ko bang ibigay ang buhay ko sa kanya? Iyon ba ang itinuturing mong tulong? Jin Sheng Sheng, bakit ang selfish mo naman? Ano ba ang ginawa namin sa'yo? Nakatayo ka naman ng maayos, di ba?
ay, kung ayaw mo kaming kilalanin, okay lang naman. Kasi ang aming pamilya Reyes ay isang bangkaroteng maliit na pamilya. Paano namin maihahambing sa general? Ikaw ang sarili kong ina. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Huwag kalimutan, ang mga pinsalang ginawa ninyo sa akin ay kitang-kita pa rin. Ate, kung gusto mong sisihin, ako na lang. Huwag mong sisihin sina nanay at tatay. Kung gusto mo, kunin mo na lang ang dugo ko ulit. Jean, anong sinasabi mo? Bakit? Naawa ka na? Ako naman? Noong una ang mga karayom na itinurok ninyo sa akin, naisip ba ninyo kung gaano ako nasaktan? Ilang tusok lang naman, gaano ba kasakit iyon? Sige, tingnan ninyong mabuti. Ang mga peklat na iniwan ninyo sa katawan ko. Bunso, Ito ang pagkuha ng bone marrow, nagiiwan ng marka ng karayom, ang dami-daming butas ng karayom. Ilan beses kaya siyang nagtiis ng matinding sakit? Kung ito ay ginawa ng mga Reyes, napakalupit naman. At sinisiraan pa ang general, pinaghiwalay ang kanyang pamilya. Kung gayon, bilang ate, manonood ka lang ba na pahirapan ang kapatid mo sa sakit? Bigyan mo ng bone marrow ang kapatid mo para maging malusog na siya? Hindi ba't masaya iyon para sa lahat? ang bunso ko dapat lang ba na paulit-ulit kunin ninyo ang dugo niya noong bata pa? Hindi namin pinahintulutan ang bunso ko na makaranas ng kahit anong hirap. 3 buwan pa lang mula nang kunin ninyo siya, ang bunso ko ay pinahirapan hanggang sa ganitong kalagayan. May sakit sa puso ang bunso ko. Ang ginagawa ninyo ay papatay sa kanya. Ang anak mo kahit isang daliri ng bunso ko ay hindi mo kayang pantayan. Karapat dapat ka bang gumamit ng bone marrow ng bunso ko? Parehong anak na babae, dahil lang sa panganay na anak hindi lumaki sa inyo, kaya may paboritismo. Kahit ang buhay ay hindi na pinapansin. Ang mga Reyes ay hindi tao. Ang masasamang tao tulad ng mga Reyes ay dapat iban. Sinusuportahan ko ang general na putulin ang kabuhayan ng mga Reyes. Sinusuportahan ko ang general na putulin ang kabuhayan ng mga Reyes. Sinusuportahan ko ang general na putulin ang kabuhayan ng mga Reyes. Kayo. Sheng kami ang iyong tunay na mga magulang, hindi ba? Titingin ka lang habang kami ay natalo at wala ng paraan. Noong ang aking bunso ay nagmamakaawa sa inyo, napaalisin siya, naisip ba ninyo na siya ay inyong tunay na anak na babae? At naging mahina ang inyong loob? Ngayon natatakot na kayo. Huli na. Noong nakaraang pagkakataon, kinuha ninyo si Sheng at kinuha ang kanyang stem cells, gumamot sa inyong sakit ng isa pa ninyong anak na babae. Ang utang na buhay ninyo kay Sheng ay binayaran na ni Sheng. Ngayon kayo ang may utang kay Sheng. Sheng, anong gusto mong gawin sa kanila? Sheng, kami ang iyong tunay na mga magulang. Hindi ka ba natatakot sa karma? Kahit magkaroon ng karma, ako ang haharap para kay Sheng. Pero kayo, kahit si Sheng ay mabait at hindi kayo patayin, kami naman ay para kay Sheng ipaglalaban ang katarungan. Mga tauhan? Ang 3 tao ng pamilyang Reyes putulin ang kanilang mga braso at binti, itapon sa hilagang Myanmar at bawal nang bumalik sa Maharlika. General, alam naming mali kami. Kung isa sa alang-alang mo na nagkaroon kami ng anak na si Sheng, patawarin mo na kami. Hindi ninyo alam na mali kayo. Kundi dahil sa harap ng kamatayan natatakot kayo. Paano ang kapatid kong babae? Ilang beses mula sa kamatayan siya ay nakatakas. Gaano siya natakot? Sheng, tulungan mo sina tatay at nanay, humihingi ng awa kay General. Ibibigay ka namin kay General, mangangako kaming hindi na kami makikialam sa iyo. Okay ba? Sheng, ikaw na walang hiya. Bakit ka naman ganyan kasakit? Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa kumilos? Tatay. Kinu? Sheng, titingnan mo lang nasaktan nila ang sarili mong tatay. Sige. Ipadala silang lahat sa Northern Myanmar. Bawal silang bumalik sa Maharlika. Hindi, bitawan mo ako. Sheng. Sheng, simula ngayon, hindi mo na sila makikita. At hindi mo na maaalala ang mga masasamang alaala. Tama.
Sis, mamaya tuturuan pa kita ng ilang self-defense. Kapag wala kami sa tabi mo, makakapag-ingat ka na. Sis, kung ayaw mong manatili sa bahay, bigyan ka ng ate ng kumpanya, gawin mo ang gusto mo. Nanay, yung partnership dati sa Amerika sa biotechnology, pumayag na ang Amerika kasunduan sa pakikipagtulungan itinakda sa makalawa, dadalo rin ang hari. Mabuti. Sabihin mo sa hari, ang seremonya ng pagpirma. Ako mismo ang dadalo. Sa oras na iyon, Sheng sumama ka sa nanay. Maayaw kong pumunta sa Myanmar. Kakakuha ko lang ng malusog na katawan. Anong iniiyak mo? Para sa pagpapagaling mo yan, kaya ako nagalit sa general. Kung alam ko lang, hayaan na lang kitang mag-isa. Kung sakaling medyo mabait ako sa babaeng yon, mas mabuti sana. Mapapansin sana ako ng general. Ang pamilya Reyes ay mababang karote. At dahil dito ako'y nawalan ng isang paa. Ginoo, si Jenner ang aming pinalaki mula pa noong bata. Tumahimik ka. Ikaw, bobo kang babae, walang kwenta, pabigat pa. Ngayon ang buong pamilya natin ay maghihintay na lang mamatay. Hulong, ililigtas mo ba kami? Pamangkin, ano ang nangyayari? Si Chin Peifang, dahil sa kanyang pagiging general, ay maaari bang gawin ang gusto niya sa pamilya Reyes? Ang pamilya Reyes ay hindi nagpapatalo. Siya ay general lamang ng Maharlika at sa aming likod ay ang Valoria Empire, Mr. Aida. Mr. Aida, iyon ang nag-iisang tao raw na tumalo sa general, ang dakilang. Hindi ko inaasahan na malapit ka pala kay Mr. Aida. Sa makalawa ay ang hapunan ng Maharlika at Estados Unidos para lagdaan ang kasunduan. Si Chin Peifang ay personal na dadalo. Sa oras na iyon, ako ang magbabalik ng hiya para sa pamilya Reyes. Gagantihan ko rin ang kahihiyan ngayon. Nang 10 beses, 100 beses kay Chin Peifang. Nanay, sabi ng hari darating siya mamaya. Ngayon, ikaw muna ang mamumuno sa handaan. Sige. Sheng, ikaw muna ay maglibot-libot sa handaan. Ako at ang ate at kuya mo at sila kailangan naming suriin muli ang kasunduan. Sige, punta ka na. Tara. Ang internasyonal na bulwagan na ito talagang iba ang mga dekorasyon at display. Mukhang napaka-sosyal at marangya. Talagang mahusay si kuya. Ang imbitasyon para sa ganitong seremonya kayang-kaya niyang makuha. Bakit nandito rin ang babaeng iyon? Bakit hindi sumama ang Chin? Walang hiya, sa wakas na huli na kita. Ikaw, bakit kayo nandito? Hindi ba kayo? Anong ginagawa mo? Hinampas mo ako, ikaw itong walang hiya. Ito ang ginawa mo sa tatay ko at muntik na kaming mapunta sa Northern Myanmar. Ngayon gusto kong disiplinahin ka. Kayo ang may kasalanan sa sarili ninyo. Wala akong kinalaman dyan. Ikaw itong walang hiya. Ang dugo ng pamilya Reyes ay dumadaloy sa iyong katawan, pero tumutulong ka sa iba laban sa pamilya. Kung alam ko lang noon, hindi na sana kita pinalaki. Akala mo ba gusto kong maging anak ng mga tulad ninyo? At saka, ang dugo ng inyong pamilya Reyes matagal ko nang binayaran. Ako at ang inyong pamilya Reyes. Walang anumang kaugnayan, ikaw. Tingnan ninyo lahat, ito ang hamak na babaeng ito. Pinaghirapan ko 10 buwan siyang dinala sa sinapupunan, pero siya, ayaw sa mahirap, gusto lang mayaman. Ayaw kaming kilalanin bilang tunay niyang magulang. Ano? Ano nangyayari? Sino bang nagsabing makakaalis ka? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Hindi ito lugar para sa inyong kalokohan. Ano? Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa mga magulang ko. Aminin mong anak ka nila. Bakit ako hihingi ng tawad? Wala na akong kinalaman sa pamilya Reyes.
Wala na rin akong utang sa kanila. Kahit anong pilit mong makipagtalo, anak ka pa rin ng pamilya Reyes. Hindi nagsisinungaling ang DNA test. Nahihiya ba kayo? Kayo ang nagsabing ayaw ninyo sa akin dati. Ngayon kayo ulit ang may gusto. Kayo. Sino ba talaga ang nagmamalinis? O kayo ang mga walang hiya? Ikaw, sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, hindi ka makakalabas ng pintong ito. Umayos ka. Humingi ka ng tawad sa mga magulang ko. Tigil! Mamatay ka. Jinner, Sheng, ayos ka lang? Okay ka lang? Kayo na naman. Hindi ba kayo pinadala sa Northern Myanmar? Ikaw lang? Chin Peifang, ngayon ay babayaran natin ang lahat ng pagkakautang. Ngayon ay ang seremonya ng pagpirma ng kasunduan ng Maharlika at Estados Unidos. Payuhan ko kayong umalis agad. Kung magpapatuloy kayo, baka hindi matuloy ang kasunduan ngayon. Ano ang gusto ninyong gawin? Binabalaan ko kayo. Kung sisirain ninyo ang seremonya ngayon, 10 buhay ninyo ay hindi sapat para bayaran iyon. Akala mo ba ang pamilya Reyes ay ganun kadaling kontrolin? Bakit kami nakarating? Sa harap ninyo. Siyempre, ang pamilya Reyes ay nakahanap ng mas malakas na sandalan. Isang malaking tao. Baka naman si General? Ano ba ang general? Tiyak na may mas malaking tao na ating aasahan. May mas malaki pa sa general na mas malaking tao. Yun ay ang hari. Ang mga taong ito ay may malaking pinagmulan. Ang pangalan ng general ay hindi para sa inyong mga hamak na maaaring siraan. Ngayon, personal ko kayong dadalhin sa Mian Bay. Mga tauhan. Anong ginagawa ninyo? Sinasabi ko sa inyo, kung maglalakas loob kayong galawin kami, ikaw, hindi ang buong Maharlika ninyo ay madadamay. Oo, ang pamilya Reyes ngayon ay hindi basta-basta ninyo madadala. Mukhang ang malaking taong sinasabi nila ay malamang na dayuhang puwersa. Wala akong pakialam kung ano ang background ninyo. Maglakas loob na sa harap ng hari gumulo sa pinakamahalagang seremonya ay dapat parusahan. Dakpin sila. Pakawalan mo kami! Dumating si G. William mula sa dayuhan. Dalhin sila. Magandang araw po, G. William. Ako ang general ng Maharlika, Chin Peifang. Ano? Siya pala ang general. Hindi inaasahan. Ngayon talaga naming makikita ang tunay na anyo ng general. Magandang araw po, General. Talagang hindi balewala ang pangalan ng General. Napakaganda at makisig. G. William, maupo po kayo. Huwag kang magpadaya sa kanya. Hindi siya general. Ito si G. William mula sa dayuhan. Anong gusto mong gawin? G. William, siya ay isang babaeng mangingisda. Paano naging general? Mr. William, siya ay isang mangingisda lang. Paano siya magiging punong general? Ano ito? Hindi ka ang punong General. Mr. William, huwag po kayong maniwala sa kanila. Ako ang punong general. Ang seremonya ng pagpirma ngayon, ako ang magsasagawa. Guardia, ang mga taong walang kinalaman dito, palabasin ninyo. Sinasabi mo na ikaw ang punong general, may nakakilala ba sa iyo rito? Sa loob ng maraming taon, ang punong general ay hindi lumitaw sa harap ng publiko. Ilang tao ang nakakaalam ng kanyang totoong anyo. Ikaw, paano mo mapapatunayan na ikaw ang punong general? Ako si Chin Yan, ang general ng Maharlika. Mapapatunayan ko na siya ang punong general. Ako si Chin Shu, ang pinakamayaman sa Maharlika. Siya ang aming ina, ang punong general. Magkakampi kayo? Ano ang mapapatunayan niyan? Ano tawag dyan? Tawag dyan ay magkakasabwat. Kayo? Sige. Tatanungin ko kayo, ang nanay ko ay nagpapanggap na punong general. Ano ang pakay niya? Ngayon, ang Maharlika at Amerika ay may mahalagang seremonya ng pagpirma. Kung gusto ninyong manatili rito, tatratuhin ko kayo ng may paggalang. Ngunit kung gusto ninyong magulo, huwag kayong magalit kung hindi ako magiging magalang. Mr. William, ngayon ang Maharlika at Amerika ay may usapin. Ang babaeng ito, bakit siya nagpapanggap na punong general? Ano ang kanyang pakay? Hindi ko alam, pero umaasa ako na hindi kanya maloloko. Nasaan ang inyong hari? Hindi ba sinabi niyang siya mismo ang pipirma sa akin? Mr. William, darating siya mamaya. Ito ay inayos ng hari mismo upang tumanggap sa inyo ang punong general. Ang mga ito rito na walang kinalaman sa piging, papalabasin ko sila kaagad. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako.
Ginong William, pumunta kayo sa inyong upuan. Ang seremonya ng pagpirma, antayin ko muna ang inyong pinuno bago tayo magsimula. Sabi ko, habang nandito ako, hindi matutuloy ang seremonya ninyo. Sige, tingnan natin kung ilang ulo ang pwedeng mawala sa'yo. Dumating na ang pinuno. Binabati namin ang pinuno. Nandito na ang pinuno, ano ang gagawin natin? Bakit wala pa si Kuya at si G. Ida? Tumahimik ka. Pinuno. Ikaw ang pinuno. Ako ang pinuno ng Maharlika. Kung gayon, siya nga ang supremo. Siyempre siya ang supremo ng Maharlika. May nag-aalinlangan ba sa kanyang pagkatao? Kanina, ang mga taong ito ay nagsabing hindi siya ang supremo. Halos mamatay na sila sa takot. Tama nga. Ngayon, personal na pinatunayan ng pinuno ang pagkatao ng supremo. Sino pa ang mag-aalsa? Ano ang nangyayari? Ilang mga hindi kilalang tao ang gumulo. Papalabasin ko na sila ngayon. Dukutin sila! Bitawan mo ako. Ginong William, nandito na ang pinuno. Maaari na nating simulan ang seremonya. Supremo, pasensya na po sa abala. Mangyaring ipagpaumanhin ninyo kami. Hindi pwedeng pumirma. Hulong, dumating ka na sa wakas. Ang dakilang hari ng Valoria Empire Inada, pagpupugay sa pinuno ng Maharlika. Inada. Hahaha. Matagal na hindi nagkita, General. Hindi ka imbitado sa seremonya ng pagpirma. Ano ang gagawin mo rito? Para saan? Ngayon pumunta ako para pigilan ang inyong seremonya ng pagpirma. Protektahan ang pinuno at si G. William. Inada. Ngayon, hindi mo ako pinapansin. Hahaha. Babae ka lang naman. Ako isang dakilang hari. Bakit kita papansinin? Ang lakas ng loob mo. Nakalimutan mo na ba kung paano ka natalo sa akin 10 taon na ang nakalipas? Natalo pala si Inada. Iyon ay aking kapabayaan lang. Ngayon, dala ko ang aking elite na tropa. Yes, William. Pinapayuhan kita. Huwag kang pumirma sa kanila. Ang Valoria Empire sa teknolohiya at kakayahan ay mas malakas ng 100 beses kaysa sa Maharlika. Panaginip mo yan. Munting Valoria Empire ang lakas ng bibig mo. Kuya Toto. Maliit na langgam ka lang, gusto mo akong kalaban? Talagang magaling si Mr. Aida. Isang tira lang, napatumba niya ang War King. Ginoong William, ngayon kailangan mong pumirma sa Valoria Empire. Pipirma ka man o hindi? Pipirma ka pa rin. Kaya ngayon, depende sa'yo kung may kakayahan ka ba. Laban. Itong babaeng walang hiya, alam kong marunong siyang lumaban, pero ang galing-galing niya pala. Kahit ang mga eksperto ng Valoria Empire, hindi siya kayang talunin. Buwisit, mga walang kwenta, umalis na kayo. Kailangan ko pa bang personal na kumilos? Ida, sa tingin ko nakalimutan mo. 10 taon na ang nakalipas, paano ka nagmakaawa na patawarin kita? 10 taon na ang nakalipas. Ang pagkakataong iyon ay aksidente. Ngayon, ang aking kakayahan sa pakikipaglaban ay lumalaki araw-araw. Ang talunin ka ay napakadali. Sige, hayaan mo akong makita kung gaano ka umunlad. Kailangan pa ring personal na kumilos si G. Ida para turuan ng leksyon ang bruhang ito.
Pinapasok kita sa aking Maharlika realm. Pinapangarap mo ang Maharlika Cooperation Agreement. Hindi mo alam ang iyong lugar. Si G. Ida ay hindi rin pala katapat niya. Ginoong Ida, ayos ka lang ba? Lumayas ka. Suko ka na ba? Imposible, 10 taon, ang aking kakayahan sa pakikipaglaban, wala akong araw na nagpabaya. Paano ka naging mas malakas pa sa akin? Lumalago ka. Paano mananatiling pareho ang nanay ko? Umalis ka na nga. Umalis ka sa Maharlika. Mula ngayon, kung susubukan ninyong pumasok sa Maharlika ng walang dahilan, dudurugin ko ang inyong tungyi umalis. Ginoong Ida. Hulong. Luhod. Ito ang sinasabi ninyong malaking tao? Pasensya na, hindi ko sinasadya, hindi ko na uulitin. Hulong. Bakit hindi ka pa lumuhod sa harap ng general at ng hari? Ang laki ng tapang ng inyong pamilya, Reyes. Naglakas loob kayong makipagsabwatan sa dayuhang kapangyarihan, ipagbili ang bayan para sa sariling kapakanan. General, mali ang akusasyon sa akin, si Ida iyon. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Ang pagkatao ng mga taga-Maharlika ay matuwid. Yener, sa pagkakataong ito ay ikaw mismo. Ang mga traidor na ito ipadala sa isang malayong lugar sa Hilaga para sa mahirap na trabaho. Tawagin ang mga tauhan. Maawa po kayo, General. Maawa po kayo, Hari. Maawa po kayo, General. Maawa po kayo, Hari. Dalhin niyo silang lahat. Ako si William. Humihingi ako ng tawad sa aking pagiging bastos. Ginoong William, ngayon kayo at ang hari simulan na ang seremonya ng pagpirma. Ginoong William, tuloy po. Sheng, yan sure. Uwi na tayo. Ma, bibili ako ng mga gulay ngayon. Magluluto ako ng masarap na hapunan para sa inyo. Sige, hayaan mo si Shuer na sumama sa'yo. Ay, huwag na. Kaya ko nang mag-isa. Huwag kang mag-alala, tara na. Tara. Ngayong gabi magluluto ako ng 5 putahe at isang sopas para sa nanay ko. Sino kayo? Bakit hindi pa bumabalik si Sheng? Nanay, maniwala ka sa nakababatang kapatid. Ayos lang yan. Nanay. Tumakas si Hulong papunta sa Northern Myanmar. Tumakas. Chin Peifang, nasa akin ang anak mong babae. Ano? Nanay, iligtas mo ako. Maghanda ng 1 bilyong piso na cash, pumunta ka sa Timog City. Tandaan, ikaw lang ang pwedeng pumunta. Kung hindi, huwag sisihin ng aking kutsilyo. Kung saktan mo si Sheng, babayaran mo ito ng 100 beses. Hoy? Isa ka talagang malas. 3 buwan ka pa lang dito, ginawa mo ng ganito ang Reyes family. Kapag nakuha ko na ang pera, papuntahin ko kayo ng nanay mo sa impyerno. Nanay, anong nangyari? Kinidnap ni Hulong ang nakababata mong kapatid. Ano? Itong si Hulong hayop siya. Sasaluhin ko ang kapatid. Tumigil ka. Ako lang ang pupunta. Maghanda agad kayo ng 1 bilyong piso na cash. Nanay, napakadelikado kung ikaw lang. Pumunta na agad. Sige, kukunin ko na ngayon ang pera. Sheng. Nay, nandito ako. Sheng. Tigil, isang hakbang pa. Huwag mong sisihin ang patalim ko. Pera,
Dinala ko na. Bitawan mo si Sheng Sheng. Sa tingin mo may karapatan kang makipagkasundo sa akin? Ibigay mo yan dito. Ngayon, pwede na bang pakawalan? Saksakin mo ang sarili mo ng 2 beses. Ikaw, Pakakawalan ko siya. Huwag gumalaw. pakawalan mo si Sheng Sheng. Sasaksakin ko. Nay, wag. Nay. Talaga namang matapang ang general. Kahit saksakin ang sarili, hindi man lang kumurap. Sa tingin mo, kayong mag-ina, ginawa ninyo sa pamilya Reyes ito, papakawalan pa kita? May lason ng patalim. Ikaw, duwag ka. Ikaw, hamak na tao. Wag. Ang general na walang katulad, paano kung hindi ako gumamit ng paraan? Sa tingin ko nalason ka na, paano mo pa ako lalabanan? Pakisuyo, tigilan mo na ang pag-aaway. Ito pa ba ang Maharlika, ang pinakamalakas na general? Ngayon parang aso ka na lang, hahaha. Sabi mo, dinala mo itong batang walang modo. Hindi ba maganda na manatili ka sa probinsya? Hindi ba mabuti na hayaan mo siyang mamatay? Talagang nagbigay ka pa ng maraming problema. Nanay. Sheng Sheng. Babae kang walang hiya. Naghahanap ka ng kamatayan. Dakpin siya. Nanay, kamusta ka? Nalason ka. Halika, bilisan mo. Inumin mo muna ang antidote. Nanay, hindi na tayo maghihiwalay mula ngayon. Tara. Umuwi na tayo. Oo, tara.